Nagsimula ang chapter na ito pabalik sa border town, ang prinsipe na si Roland ay nag-aabang ng may kaba para sa kanyang mga especially iya na ipinadala upang suriin ang sitwasyon sa Longsong Fortress. Eksaktong sa tamang oras, ngumiti si Nightingale nang makita niya sina Lightning at Maggie na bumalik at dahan daw ang lumapag sa opisina mula sa bintana. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lightning at agad na inihayag na umalis na sila mula sa Longsong Fortress at papunta na rito kasama ang humigit kumulang 1,000 tao. Nagulat ang prinsipe sa narinig, nagtataka kung paano nadagdagan ang 50 sundalo sa 1,000. Ipinahayag ni Maggie na 6 lang sa kanila ang nakasakay sa kabayo. Ang iba'y naglalakad. Ipinaliwanag pa niya na ang karamihan sa kanila ay payak ang pananamit, maraming walang baluti, at ang kanilang mga sandata ay karamihan sibat, may iilang espada na halo-halo. Biglang naliwanagan ang prinsipe, iniisip na malamang mga sibilyan o alipin ang mga ito na kasama sa hukbo, kaya napakamot siya ng ulo, nagtatanong kung bakit magpapadala si Timothy ng ganoong mga tagilid na tauhan. Nagtataka siya kung bakit hindi natututo si Timothy mula sa laban ng border town laban kay Duke Ryan, kung saan hindi kinaya ng 200 kabalyero ang border town. Saka lang niya naisip ng parang kidlat, at naisip ng prinsipe na tinatangka nilang sumugod gamit ang mga pildores ng simbahan. Mula sa simula, hindi siya nagduda. Kung kailangang harapin ng border town ang hukbo ng libo-libo, sigurado siyang mabibigyan ng matinding dagok ang kanyang unang hukbo. Tinanong ng prinsipe kung dala ba ng mga taong iyon ang banal na bato ng paghuhusga. Sabi ni Lightning, hindi siya naglakas loob na lumapit, ngunit nakita ng ibon sa malayo, nang magbago siya bilang lawin. Habang abala si Maggie sa pagkain ng cake, sinabi niyang hindi siya nakakita ng mga bato, ngunit maaaring nakatago ito sa kanilang mga damit. Inutusan ng prinsipe si Nightingale na sumama kay Maggie muli sa ilog. Kapag makasalubong nila ang mga dumadaang sundalo, alamin nila kung mayroon silang mga sandatang banal na bato ng paghuhusga. Pagkatapos ay lumabas siya sa bintana, at sila'y lumipad. Habang naiwan ang prinsipe, isinumpo niya ang sarili sa hindi pagbibigay ng sapat na pansin sa Longsong Fortress at sa pagkakamaling dinala ang lahat ng sundalo sa border town, iniwan si Ambassador Petrov na walang depensa. Pero mabilis siyang pinayuhan ni Anna na ipagpaliban ang kanyang pag-aalala at pagsisisi para sa ibang pagkakataon, dahil kailangan niyang alamin kung paano haharapin ang papalapit na hukbo ng 1,000 na darating sa loob ng 3 araw. Mahigpit siyang niyakap ni Anna at sinigurado sa kanya na hindi sila aalis sa kanyang tabi, anuman ang mangyari. Makalipas ang kaunting panahon, nakita na natin ang bayan na naghahanda para sa labanan, at bumalik na si Nightingale. Tinanong ng prinsipe kung may natuklasan siya, at iniulat niya na iilan lamang ang nakita niyang banal na bato ng paghuhusga. Tinanong ni Lightning tungkol sa mga hukay na kanilang hinuhukay, at ipinaliwanag ng prinsipe na para ito sa mga bunker. Nagtaka ang mga babae, kaya pinaliwanag niya na ang mga pader ay magpapalibot sa mga hukay, mag-iiwan ng maliit na bintana para sa mga sundalo na magpapaputok ng bala habang sila'y ligtas sa loob. Gusto niyang protektahan ang kanyang mga sundalo mula sa mga baliw na tao na dala ng mga pildores, at ang mga bunker lamang ang makapagbibigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan para sa perpektong depensa laban sa mga ito. Inayos din niya ang 20 grupo, bawat isa'y hahawak ng 1 piraso ng artilleriya, 12 libra na kanyan na may abot na higit sa 1,000 metro. Masaya ang mga babae sa narinig dahil sa mga baril na ito, halos hindi na sila matatalo. Iminungkahi ng prinsipe na kumain muna ang mga bumalik na especially iya, dahil sigurado siyang gutom na ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Samantala, sinabi ni Nightingale kay Anna na manatiling malapit kay Prinsipe Roland sa laban, dahil may espesyal siyang misyon na kailangan tapusin, at pumayag si Anna, sinabing ipaubaya na ito sa kanya. Sa susunod na tagpo, nakita natin ang mga sundalo na nagmamarcha, pinamumunuan ng malupit na kabalyerong si Lyman, hinihimok ang kanyang pangkat na magmadali. Sinabi niyang kung ito ang mga kabalyero ng King City, ibinalik na sana kay Haring Timothy ang ulo ni Roland. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na magpahinga na lang, at binanggit na kung wala ang mga pildores, hindi pa rin sanay ang mga taong ito. Dagdag pa niya, bilang isang kabalyerong nagsanay mula pagkabata, pakiramdam niya'y binabaliwala ng mga pildores ang lahat ng taon ng kanyang pagsasanay,
dahil pati ang mga magsasakang walang armas ay kayang lumaban pagkatapos inumin ang mga ito. Si Lyman ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanyang kaibigan na ang mga kumukuha ng mga Pildores ay lubhang nahihirapan kapag nawawala na ang bisa ng mga ito. Samantala, makikita rin natin si Nightingale na binabantayan ng mabuti ang mga taong ito. At di nagtagal, sila ay huminto at ang Knight ay nagpahayag sa kanyang kapitan na nakita na nila ang mga tropa ng border town. Si Lyman ay nagpakita ng paghanga, sinasabing hindi niya inaasahan na agad na napaalam ni Ambassador Petrov kay Roland. Ibinunyag niya na narinig niyang may mga chismis tungkol sa border town na gumagamit ng mga long-range na sandata sa laban nila kay Duke Ryan. Kapag nagpaputok ang mga sandatang iyon, mayroong maliwanag na kidlat at malakas na pagsabog. Sigurado siya na ang mga malalaking bagay na may mga gulong na kanyang nakita ay ang mga sandatang iyon, pero mas malaki ang mga ito kaysa sa narinig niya. Ang kanyang kasama sa tabi ay nagsabi na kailangan nilang magmadali upang umiwas sa walang tigil na putukan. Sumang-ayon ang kanyang kaibigan, sinasabing mayroon silang 1,500 na tao, at matapos uminom ng mga Pildores, makakatakbo sila na parang mga kabayo, kaya ngayong pagkakataon ay madali nilang wawasakin ang border town. Doon niya narinig ang nakakatakot na boses ni Nightingale, na lubhang nagpakaba sa kanya. Napalingon siya nang marinig ang nakakakilabot na bulong, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Pati ang kanyang mga kasama ay nagsumpa na wala silang narinig. Sinabi ni Kapitan Lyman sa kanyang kaibigan na si Levine na maghanda na uminom ng mga Pildores. Sumuot siya sa gubat para sa isang pincer attack. Tinipon niya ang lahat, at doon bigla na lamang sumulpot si Lady Echo. Kaagad niyang ginaya ang boses ni Vice Kapitan Levine, iniutos sa mga sundalo na lunukan ang kanilang mga Pildores at sumugod. Nag-apoy ang mga sundalo at agad na ininom ang kanilang mga Pildores. Napamulagat si Lyman, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Tinanong niya si Levine kung ano ang ginawa niya, at doon bigla na lamang lumitaw si Nightingale, nakabaril ang kanyang arma sa ulo ni Lyman. Isang putok lang, at lubos na nawala ang isip ni Lyman. Ang kumpiyansadong kapitan ay bumagsak mula sa kanyang kabayo. Bumagsak siya mula sa kanyang kabayo, na nagbigay ng gulat sa kanyang kaibigan. Samantala, ang mga sundalo ay patuloy na nagmamarcha na tila walang nangyari sa kanilang kapitan. Si Levine ay napahinto sa nakita, habang naririnig rin niya na may isang tao na ginagaya ang kanyang boses at inuutusan ang mga brainwash na sundalo na sakupin ang border town. Nang napagtanto niyang may isang mangkukulam na ginagaya ang kanyang boses, huli na ang lahat. Ang lahat ay nagmamarcha na, hindi pinapansin ang kanyang mga pagsisikap na pigilan sila. Ang ilang sundalo ay sinubukan siyang atakihin, ngunit mabilis niyang nilabanan ito sa galit, handang hanapin ang mga mangkukulam at sugpuin sila ng kanyang mga kamay. Samantala, sa border town, ang ating mga sundalo ay nagsimulang magpaputok ng mga kanyan sa mga walang isip na kalaban, ikinakalat sila na parang mga pinball. Ang mga malalapit na makalapit sa mga bunker ay nakakaharap ng mga baril, at tuluyang bumabagsak. Ang ating mga sundalo ay nagugulat na makita ang mga kalabang ito na tumatakbo ng napakabilis kahit nawalan na sila ng mga braso o binti. Sa wakas, naunawaan ni Kapitan Brian kung bakit binalaan sila ng prinsipe na ang mga taong ito ay mas mukhang demonic beasts kaysa mga tao. Sinabi ng mga sundalo na ang mga walang isip na tao ay papalapit na. Inutusan ni Brian ang lahat na tumutok at magpaputok. Nang ginawa nila ito, tinamaan ng mga bala ang mga target, at tuloy-tuloy na nagpaputok ang mga sundalo ng walang takot. Muling ikinarga ng sundalo ang kanyang baril at bigla niyang napansin ang isang walang isip na kabalyero na umaakyat sa bunker. Masaya siyang nag-target at binaril ang halimaw sa ulo. Biglang may isang sundalo na napatingin sa labas, ngunit sinigawan siya ng kapitan na bumaba kaagad dahil ang mga walang isip na tao ay naghahadyas ng mga sibat na parang kidlat. Gayunpaman, ang mga sibat ay walang epekto habang tumatama lang ito sa pader ng bunker at bumabagsak sa lupa. Nagsabi pa ng biro ang isang sundalo na halos sumakit ang kanyang tiyan sa kaba dahil sa mga sibat, ngunit ito'y walang silbi laban sa bunker. Ngayon ay handa ng barilin ng mga sundalo ang mga kalaban. Ngunit sa kasamaang palad, napatunayan kaagad na mali ang kanilang inaasahan ng isang sibat ay tumama sa balikat ng isang sundalo, na nagdulot ng matinding sakit. Agad na nabigla ang kapitan at sinabing magpatuloy sa pagbaril habang aalagaan niya ang nasugatang sundalo.
Hawak ng kapitan ang kamay ng lalaki habang tinatanong siya kung mamamatay na siya. Alam ng kapitan na hindi pa kritikal ang kalagayan nito, ngunit kailangang mag-ingat sa pag-alis ng sibat upang hindi mas lalo pang damyugo. Kumpiyansa siyang iligtas ito ni Nana at sinabing huwag sumuko, hindi ito mamamatay ngayong araw na ito. Panyanatag niya ang nanginginig na sundalo, sinasabing pagkatapos ng labanan ay babalik sila sa bunker. Samantala, ang mga walang isip na sundalo ay patuloy na sumasalakay sa kahindik-hindik na bilis sa kalsadang puno ng mga bangkay. Tumakbo sila sa pagitan ng mga patay na katawan ng walang pakialam. Isa sa ating mga elite na sundalo ang mabilis na nag-utos sa kanyang mga kasamahan na ayusin ang mga kanyan para sa firing range na 300 metro at ikarga ang grape shot rounds. Sa utos na magpaputok, ang malalaking kanya na bola ay lumipad sa hangin, pinunit ang mga hanay ng mga walang isip na umaatake. Bigla, isa sa mga walang isip na mga sundalo ang natauhan mula sa epekto ng gamot. Nanginginig siya sa takot nang makita ang isa sa mga higanteng bola na huminto malapit sa kanyang mga paa. Agad siyang tumakbo pabalik, ayaw niyang tuluyang madurog. Sa lahat ng bagay, 3 ang asawa niya na naghihintay sa kanya sa bahay. Grabe, 3 ang asawa para sa isang ordinaryong tao. Nagdesisyon na rin ang ibang mga sundalo na umurong. Sa wakas na pagtanto nilang sumugod sila sa kamatayan ng walang magandang dahilan. Samantala, isang matigas na sundalo ang nagpupumilit pa rin, hindi tumatakas. Mas pipiliin na nilang tawagin na duwag kaysa tamaan ng 100 pound na kanyan sa dibdib. Napansin ng prinsipe na nagsimulang magkalat at maghiwa-hiwalay ang kalaban. Nakaramdam siya ng kirot. Alam niyang maaaring pigilan ng gamot ang sakit pero hindi ang takot. Lalo siyang nandidiri dahil ginamit ni Timothy ang mga inosenteng sibilyan na hindi man lang mga sundalo. Ang lalaking may sibat sa balikat ay sa wakas dinala sa klinika, kung saan agad siyang ginamo ni Nana. Samantala, sa gubat, pinatamaan ng kalaban si Nightingale ng isang pana. Pero bigla siyang naglaho sa isang kisap mata. Ipinagbigay alam ng kabalyero ang pagtakas ni Nightingale, at nagalit si Levine. Pinagalitan niya ang sundalo niya dahil hindi niya natamaan si Nightingale kahit nasa harap na niya. Inutusan niyang uminom ng gamot ang mga tauhan at hulihin si Nightingale sa oras na muling lumitaw. Samantala, nagsimulang gumapang ang mga ugat at sanga mula sa taas. Bago pa makareaksyon ang mga hanggal, sinakaw sila ni Lady Leaf sa kanilang mga leeg. Hindi pa natatapos ni Levine ang pagmumura sa malas niya nang muling lumitaw si Nightingale. Nagkatitigan sila, at tinawag siyang demonyo ng lalaki. Pero napansin niyang isa pala itong mangkukulam. Ang huling naisip niya ay kung gaano ito kaganda bago pumutok ang bala ng baril ni Nightingale. Hindi pa lumulubog ang araw, natapos na agad ang labanan. Para kay Nightingale, mas madali ito kaysa sa pakikipagbakbakan kay Duke. 5 ang nasugatan sa kanilang panig, pero naagapan agad ang mga sugat. Agad na iniutos ng prinsipe na huwag patayin ang mga sundalong kalaban kapag nawala na ang epekto ng gamot. Inatasan niya sina Lightning at Maggie na bantayan ang sitwasyon. Ang unang hukbo naman ang inatas ang linisin ang larangan ng digmaan. At nang mawala ang epekto ng gamot, nagkaroon ng matinding mga side effect ang mga sibilyan. Inipon sila ng pangkat ng mga tagahabol at itinulak patungo sa kuta ng Longsong. Ang impormasyong nakuha mula sa mga nahuling kabalyero ay ginamit upang planadong lipulin ang natitirang mga puwersa ng kalaban sa Longsong Fortress. Na-secure din nila ang ligtas na pagpapalaya kay Ambassador Petrov. Dahil bahagi siya ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya, hindi naglakas loob ang mga kabalyero ng kalaban na saktan siya. Nag-isip din ng mga bagong plano ang prinsipe upang matiyak na hindi na muling mangyayari ang ganitong kaguluhan. Nagdesisyon siyang palakasin ang hukbo, magpatayo ng mga kalsada, at magdala ng universal na edukasyon sa Longsong Fortress. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, bumalik siya sa border town. At sinabi kay Ambassador Petrov na huwag na siyang bibigwin muli. Tumanggo naman si Petrov sa pagsang-ayon. Nagtanong si Petrov kung ano ang gagawin sa mga bihag na nakakulong. Sinabi ng prinsipe na palayain sila, dahil alam niyang hindi na rin sila magtatagal dahil sa mga side effect ng gamot. Pagkatapos maayos ni Roland ang lahat sa Longsong Fortress, bumalik siya sa border town sakay ng barko. Maaga pa lang at tinanong ni Nightingale kung bakit gising na siya ng ganito kaga. At sinabihan siyang matulog pa.
Tinanong niya kung iniisip pa rin ba niya ang mga sibilyan na uminom ng gamot. Tama ang hinala niya, bothered pa rin siya dahil napilitang uminom ang mga ito dahil kay Timothy. Sinabi niyang kung hindi lang sila uminom ng mga gamot na iyon at kinontrol ng iba, hindi sila sana namatay ng walang saysay sa isang lugar na hindi nila alam. Sinubukan siyang pagaanan ng loob ng babae, sinasabing hindi ito kasalanan niya. Pero sumagot siya na kahit hindi niya kasalanan, hindi niya rin ito napigilan. At mas marami pa ang magiging biktima sa laban ni Timothy para sa trono. At ang mga taong nasa likod ng paggawa ng mga gamot na iyon ay dapat managot sa pagdanak ng dugo. Tinanong siya ng babae kung plano ba niyang pabagsakin ang simbahan para matapos na ang kaguluhan. At ang lahat ay mamuhay ng masaya kasama ang mga mangkukulam. Ngumiti siya at sinabing iyon ang plano niya. Sa susunod na eksena, nasa dagat na tayo at sa wakas, nakita natin si Lady Ash matapos ang matagal na pagkawala. Nawala na ang eye patch niya. At tinanong siya ng kasama niya kung bakit sa Sleeping Island siya nanirahan. Gayong may mas malalaking isla tulad ng Crescent Moon Bay sa fjords. Hindi pa kasama, minsan lumulubog ang Sleeping Island kapag mataas ang alon. Ipinaalala ni Ash sa kanya na hindi maraming tao ang gustong makipagsalamuha sa mga mangkukulam. At ipinaliwanag pa niya na habang tuluyang lulubog ang Sleeping Island, kaya ito walang naninirahan kahit na ito ang ikatlo sa pinakamalaking isla sa fjords. Pero sinabi ng lalaki na hindi naman mahalaga ang laki kung hindi naman matitirhan. Sinagot siya ni Ash na kaya nga nilang mga mangkukulam na baguhin ang kalikasan, kaya hindi siya nag-aalala. Gagawin nilang sariling teritoryo ito, malayo sa pang-aapi ng simbahan. Tinanong niya ang matandang lalaki kung kailan ang huli niyang punta sa Sleeping Island. Sinabi niyang mga isang buwan na ang nakaraan nang magdala siya ng mga mangkukulam para magtanim ng pearl rice sa buong isla. Naalala niya kung gaano kakulit at kasaya ang mga ito. Biglang may nakita ang isa pang mandaragat at inalerto ang kapitan. Mukha itong higanting bato, pero sobrang laki. Hindi makapaniwala ang kapitan dahil ang tanging kalupaan sa malapit ay ang Sleeping Island. Hindi niya maunawaan kung bakit may bato roon. Pero iginiit ng ulat na hindi siya dinadaya ng kanyang mga mata. Samantala, ngumiti lang si Ash. Alam na natin kung sino ang nasa likod nito. Nang makita ito ng kapitan, lubos siyang namangha. Tumaas ang Sleeping Island. Pinaalalahanan siya ni Ash na ito ang ibig niyang sabihin sa mga mangkukulam na nag-eeksperimento sa kalikasan. Nang makarating kami sa isla, naglabasan ang mga mangkukulam. At isa sa mga pinaka-excited ay si Honey. Sinabihan siya ng isang babaeng may berdeng mata na maghinay-hinay. Sa labas, napansin ng dalawang mangkukulam ang isang bagay. Nang lumingon sila, agad na ginamit ng babaeng may berdeng mata ang kanyang kakayahan at napagtanto na narito na sila. Bumalik na si Ash. Pagdating ng barko sa Pampang, si Sister Molly ang unang bumati kay Lady Ash. Agad namang hinaplos ni Lady Ash ang ulo ng batang babae dahil sa kanyang magalang na pagbati. Samantala, namangha si Sailor Jack kung paano ang dating impyerno ng lugar na ito ay naging paraiso. Ipinahayag ni Molly na hindi nila itinayo ang isla, tulad ng akala ng iba. Nagtayo lang sila ng pader sa paligid ng Sleeping Island. Lumingon si Ash sa batang babae at tinanong kung maaari siyang tumulong magdala ng mga gamit. Natuwa ang bata at agad na tinawag ang kanyang blob ng tubig. Naagad namang kinuha ang mga kahon at sinamahan ng iba. Binastos ni Jack ang kanyang mga kasamang takot sa mga mangkukulam. Sinabi sa kanila na kahit pagsamahin nila ang kanilang lakas, hindi pa rin nila kayang tapatan ang maliit na blob ng tubig ni Molly. Inimbitahan nila si Molly na sumama sa kanila, ngunit tahasang tumanggi ang batang babae. Pagdating nila sa gitna ng isla, naramdaman ni Ash na parang nakauwi na siya sa wakas. Ang kapitan ay labis din na namangha sa nakita niyang pagbabago. Hindi siya makapaniwalang nagawa nilang gawing kuta ang isla. Sa loob, hindi ito binabaha kahit sa panahon ng mataas na tubig, at sigurado ang kapitan na nakatira sila sa ilalim ng dagat sa ngayon. Ipinakita niya ang dalawang daungan, isa sa sahig ng dagat at isa naman sa ibabaw ng tubig. Tinanong niya kung pareho bang nagagamit ang mga ito at tumanggo si Molly. Sinabing ang pangibabaw ay gumagana tuwing mataas ang tubig, samantalang ang nakalubog ay para sa mababang tubig. Sa ganitong paraan, pwede silang dumaong kahit anong taas ng tubig. Habang humahanga si Ash sa lugar,
Itinuro ni Molly ang palasyo ni Lady Tilly sa Hilaga. Nagpasya silang maghiwalay dahil marami pang mga kargamento ang kailangang ibaba mula sa barko. Sinabi ni Molly sa kanyang nakatatanda na mauna na ito. Sa mukha na puno ng paghanga, muling ngumiti si Molly. Samantala, sa looban ng kastilyo, may nag-eensayo ng mahika. Magaling siya sa mga kakayahan sa labanan, at ang kanyang mahika ay talagang nakakatakot, hindi ko itatanggi. Pagkatapos ng kanyang stunt, tahimik siyang tumayo, at si Ash ay pasimpleng lumapit mula sa likuran at tinakpan ang mga mata ng kanyang kaibigan. Ninas ang dalaga sa palihim na ginawa ni Ash. At ang dalagang ito ay walang iba kundi si Tilly Wimbledon mismo. Binati ng dalawa ang isa't isa ng mainit na maligayang pagdating, at naghawak kamay na parang magkasintahan. Tinanong ni Ash ang kanyang kaibigan kung siya nga ba ang tumawag ng kidlat kanina. Iniisip kung ito ba ang bago niyang kapangyarihang mahika. Ipinaliwanag ni Tilly na hindi ito bagong kakayahan, ito'y mula sa isang batong mahika. Inalis niya ang kanyang guwantes at inialok ito kay Ash. Ipinaliwanag na pinapalakas ng bato ang kapangyarihang mahika at may iba't ibang epekto bilang byproduct. Sabik, agad sinuot ni Ash ang guwantes na may bato. Hinikayat siya ni Tilly na subukan ito, binibigyan siya ng tagubili na isipin na ibubuhos niya ang kanyang mahika sa bato at ilabas ito kapag naramdaman niyang hindi na kayang hawakan ng bato ang higit pang kapangyarihang mahika. Sinunod ni Ash ang mga utos, nakatuon ang kanyang mahika sa hiyas. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabigo ang hiyas na maglabas ng kidlat. Ngumiti si Tilly sa nakakatawang pagsubok ng kanyang kaibigan at binanggit na ang mga pambihirang mangkukulam na may kakayahang maramdaman ng mahika ay madaling makakagawa nito kumpara sa ibang mga kapatid. Ibinunyag niyang sinubukan na niya ang guwantes sa mahigit 100 tao, ngunit ilan lamang ang mabilis na nakapagbigay ng kidlat. Pabirong tinanong ni Ash kung sinasabi ba ni Tilly na siya'y bobo, at buong pagmamalaki namang sumagot si Tilly na nakuha niya ito sa unang pagsubok. Kaya, oo, tila mas mabagal si Ash sa paghahambing. Bigla, sinurpresa ni Ash si Tilly sa pamamagitan ng mabilis at matamis na halik sa mga labi nito. Hindi ko alam kung saan papunta ito, pero sige, let's roll with it. Matapos ang isang mainit na halikan sa loob ng 5 panel, sa wakas ay kumalas sila, at malambing na tinapik ni Ash sa ulo si Tilly. Doon, may pag-aatubiling sinabi ng maliit na batang babae na hindi naman talaga siya bobo. Lumingon si Tilly, medyo nagtatampo pa rin, at ipinahayag na nakapagtipon siya ng ilang iba pang mga mangkukulam na may iba't ibang kapangyarihan na nakakuha ng kanyang interes. Hindi agad naintindihan ni Ash kaya't humiling siya ng paglilinaw. Sinimulan ni Tilly sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa likas na katangian ng mahika, ipinaliwanag na ang mga kapangyarihan ng mga mangkukulam ay palaging iba-iba. Kahit na tila magkatulad ang kanilang mga kakayahan, ang paraan ng kanilang paggamit at pagkakakilala sa mahika ay maaaring magkaiba. Ngunit ang mga mahiwagang batong ito ay maaaring gawing pamantayan ang mga kakayahang mahika para sa sinumang gagamit nito. Halimbawa, kahit sino ay makakalikha ng parehong uri ng kidlat kung ipapalabas nila ang kanilang mahika sa pamamagitan ng batong ito. Naisip niya na ang mahika ay maaaring isang makapangyarihang enerhiya, at ang mga mangkukulam ay nakakakuha lamang ng isang anyo nito. Ang mga batong ito ay tila nagpapalakas ng kapangyarihang mahika, ngunit hindi kayang lumikha ng mahika ng mag-isa. Hindi malinaw kung likas o gawa ng tao ang mga ito, ngunit ayon sa mga balita, nakuha sila mula sa mga nawawalang guho. Ito lang ang mga natagpuan niya sa ngayon, ngunit nakarinig na siya ng tungkol sa isang sinaunang guho sa rehiyon ng Seawind sa Silangang Gubat. Gustong-gusto niyang suriin ito ng personal. Ibinulgar ni Lady Ash na bago siya umalis mula sa Clearwater Port, narinig niyang papunta ang Black Sail Fleet ni Garcia Wimbledon sa Seawind Region, na teritoryo ni Timothy. Iisip ni Ash na nais ni Garcia na gamitin ang bilis ng kanyang fleet upang sugulin ang mga kampo sa likuran. Sumabad si Tilly, nag-aalala na kung magpatuloy sila sa labanan sa Seawind, maaaring sumiklab ang buong lugar, at maaaring gamitin ng simbahan ang kaguluhan upang samantalahin ito. Natatakot siya na kung hindi magkaisa ang Grey Castle sa ilalim ng isang pinuno, magiging katulad ito ng kaharian ng Everwinter, na tuluyang nilamon ng simbahan. Biglang napansin ni Ash ang kapansin-pansing pagkakahawig ni Tilly kay Roland Wimbledon, na labis na nagpatakot sa kanya.
Nang tanungin siya ng kaibigan kung ano ang nagpamangha sa kanya, biglang sinabi ni Ash na kamukha ngayon ni Tilly si Roland Wimbledon. Natuwa ang mapagmahal na kapatid sa pagkabanggit sa kanyang kapatid, at agad niyang sinimulang tanungin si Ash kung nakilala niya si Roland, at inusisa rin siya tungkol sa kanyang paglalakbay sa kanlurang rehiyon. Nang ibahagi ni Lady Ash ang mga detalye ng kanyang paglalakbay, agad ipinahayag ni Tilly na hindi na si Roland Wimbledon ang taong nakita ni Ash. Siguradong pinalitan na siya ng iba. Sa seryosong tono, ipinahiwatig niya na kung nagtitipon ng maraming mga mangkukulam si Roland, malamang na ang mga mangkukulam ang kumokontrol sa kanya, o isa sa kanila ang nagpapanggap na siya. Sinabi niyang hindi maaaring nagmula sa mga tagapagturo ng hukuman ang kaalaman at talinong ipinapakita nito. Palaging masama sa pagsisinungaling ang kanyang kapatid, kaya't imposible para sa kanya na itago ang kanyang totoong likas na ugali. Hindi maaaring siya ang dating, makulit niyang kapatid. Ngunit, kapatid pa rin niya ito. Marahil siya ang pinakamadaling kausapin sa kanilang mga magkakapatid, at ipinahayag niyang nais niyang makipag-ugnayan sa kanya. Ibinanggit ni Ash na naiwan si Maggie ngunit darating ito sa katapusan ng buwan na may balita mula sa border town. Habang hinihintay si Maggie, iminungkahi ni Tilly na simulan na nila ang kanilang plano sa paglilinis. Sinabi niya kay Ash na lilinisin nila ang mga fjords mula sa impluwensya ng simbahan, na gagawin itong ligtas na lugar para sa mga mangkukulam. Pabirong hinawakan ni Ash ang kamay ng kaibigan, hinalikan ito, at nangakong tutuperin ang kagustuhan ng kanyang reyna.